Totoo ngang walang pinipili ang pag-ibig. Kapag tinamaan ka, kahit sino ano pa yan, gugustuhin mo. Katulad na lang ni Jaya, isang magandang babae na nanggaling sa isang mayamang pamilya. Sa kabila ng karangyaan, hindi niya napigilan ang puso niyang umibig kay Nash na isang mafia boss at kinatatakutan na nakararami. Ang pag-iibigan nilang dalawa, hindi napigilan hanggang sa tuluyan na silang magpakasal. Good morning, hon. Nakangiting bati ni Nash sa kanyang asawa. Good morning din, hon. Naganda na ako na almusal. Kumain na tayo para makapasok ka na agad sa kumpanya mo. Ang swerte ko talaga sa iyo, hon. Mapagmahal na, maasikaso pa. Bahagyang natawa si Jaya. Ang aga-aga mo na naman ang bobola. Mag-asawa na tayo, hindi mo na kailangan bulahin. Hindi naman kita binobola eh. Totoo naman yung sinasabi ko. Naglakad ang lalaki palapit sa kanyang asawa pagkatapos niyakap tumula sa likod. Ako na ata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Ikaw ang naging misis ko. At ako naman ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo dahil ikaw ang mister ko. Umayos ng pwesto ang mag-asawa. Sa pagkakataong ito, magkaharap na sila sa isa't isa habang magkayakap. Hinalikan ni Nash ang noo ng asawa pagkatapos ngumiti ng matamis. Sa loob ng ilang taong pagsasama nila bilang mag-asawa, hindi nila maitatangging mas lalo lang nilang minahal ang isa't isa. Let's eat. Mukhang masarap niluto mo ah. Sa bagay, masarap ka naman talaga magluto. Isa siguro sa mga dahilan kung ba't mahal na mahal kita eh, kasi masarap ka magluto. Enough, Han. Kinikilig na ako sa papuri mo. Good, yun naman talaga ang bala ko eh, ang pakiligin ka. Napuno ng tawanan at asaran ng pag-aalmusal na mag-asawa. Sa bawat araw na lumilipas, ganito lagi ang eksena nilang dalawa. Masaya sila na magkasama. Alam nilang hindi naging madali ang simula ng kanilang pagmamahalan noon, pero ngayon gusto nila ipakitang wala silang pinagsisisihan sa mga naging desisyon nila. Matapos kumain, agad nang nag-ayos ng sarili si Nash. Si Jaya naman hinugasan ang kanilang pinagkainan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpaalam na para umalis ang lalaki at pumasok sa kanyang kumpanya. Ano oras ka uwi? Magluluto ako ng dinner para sabay na tayong kumain. Hindi ko pa sigurado eh, pero aagahan ko na lang. Sobrang sarap ang magluto. Hindi ako magsasawang kainin lahat ng niluluto mo. Tumigil ka na sa pambobola ha. Ang mabuti pa umalis ka na, baka malate ka pa sa trabaho mo niyan. That's my company, Jaya. Pwede akong pumasok kahit anong oras na gusto ko. Ang daming sinasabi, alis na. Natawa ang lalaki. Bibiruin pa sana niya ang kanyang asawa. Ngunit sinamaan siya agad dito ng tingin. Napagdesisyon na lang niyang umalis na para makauwi na lang din ng maaga mamaya. At saktong pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mukha ng kaibigan ng kanyang asawa. Pareho pa silang nagulat, ngunit maya-maya lang sabay na silang natawa. Ang aga mo naman, Camille. Saad ni Jaya nang makita niya ang kaibigan. Halika na, pumasok ka na dito. Ngumiti lang si Camille. O sige, salamat. Ang aga mo ah. Unexpected to. Akala ko ba mamayang tanghali palakad natin? Siyempre gusto ko rin makapagkwentuhan sa'yo kaya pumunta ako dito na maaga. Ibang klase rin naman talaga yung asawa mo, no? Hindi mo talaga akalain na isa siyang mafia boss. Para siyang isang model na super cute at hot tapos mabait pa. Yung tipong hindi snob sa mga fans, ganun. Mabilis kasi manghusga ang mga tao. Hindi naman nila naisip na kilalanin muna ang isang tao bago nila husgahan. Napabuntong hininga si Jaya. Kahit ako, ganyan ang tingin ko kay Nash noon. Pero nang makilala ko siya, nagbago na rin yun. Saka mo lang talaga malalaman ang tunay na ugali ng isang tao kapag madalas mo na ito nakakasama. Alam mo, sa totoo lang, nung una talaga tutol din ako sa relasyon yung dalawa eh. Kasi akala ko masamang tao si Nash. Yung tipong puro gulo at patayan ang ginagawa, ganun. Pero ngayon, nagbago na yung tingin ko sa kanya. Isa siyang mabuting tao at mabait pala talaga siya. Kailangan bang puro gulo at patayan kapag isang mafia boss? Tanong ni Jaya dito. Ewan ko, siguro yung asawa mo lang ang naiba. Tingnan mo naman, may kumpanya, mayaman, gwapo at mabait. Sino ba naman kasi mag-aakalang isang mafia boss ang isang yun? Kung ako tatanungin, mas mabait pa ata si Nash kumpara sa ibang taong kilala natin dyan eh.
Bahagyang natawa si Jeya. Sana lahat ng tao makita yan. Wala naman kayong dapat patunayan sa ibang tao. Basta masaya kayong dalawa at alam niyong wala kayong tinatapakang tao, edi wag mo nang pansinin yung iba. May masasabi at masasabi sila kahit pag gumawa kayo na mabuti o masama. Mag-focus na lang kayo sa buhay niyo mag-asawa. Huwag niyo nang pag-aksaya ng oras yung mga taong wala namang alam at wala ambag sa buhay niyo. Parehas lang kayo ng sinabi ni Nash. Ganyan din ang sinabi niya sa akin bago pa kami ikasal. Napangiti na lang si Jeya nang maalala mga panahong nagsisimula pa lamang sila ng asawa. Marami ang nagulat at syempre marami rin ang tumutol. Sa kabila noon, nanindigan silang dalawa sa pagmamahalan at di nagtagal nagpakasal na rin sila. Wala nang ibang mahihiling pa si Jeya. Kontento na siya sa buhay na meron sila ngayon. Wala ba tayong paalmusal dyan? Ang aga kong pumunta dito, hindi na ako nakakain sa amin. Biglang saad naman ni Camille. Magkwentuhan na rin tayo habang nagpapalipas ng oras. Marami ako nakalap na chismis. Mainit-init pa ang ilan dito. Kaya naman, kailangan makwento ko na agad. Ayan, dyan ka magaling sa chismis. Halika nga, sa kusina tayo at paghahain kita. Tumagal ng halos 3 oras ang pagkukwentuhan nila. Para bang ilang taon silang hindi nagkita. Kahit ang totoo, ilang araw lang naman. Nang sumapit ang tanghali, umalis na rin silang dalawa at nagtungo sa restaurant na pag-aari ni Jeya. Ang restaurant na pinundar niya at ngayon, unti-unti nang nagiging matagumpay. Grabe na talaga kayo mag-asawa, no? Parang hindi kayo nahirapan nung una. Hindi na itago ni Camille ang kanyang pagkamangha. Habang nililibot ang tingin sa kabuuan ng restaurant, si Nash, successful sa pagiging may-ari ng isang kumpanya. Ikaw naman, restaurant, bilib na talaga ako sa inyo. Kailangan mo lang magsikap. Besides, wala ka namang dapat ikainggit, no? May kumpanya ka rin naman at successful ka. Wala naman akong asawa. Tumawa si Jeya. Doon ka nga natalo. O sige, asarin mo pa ako, magwawala ako dito, sige. Mas lalong natawa si Jeya, habang ang kanyang kaibigan naman nagpatuloy sa paglilibot. Halos ilang buwan pa lamang matapos maitayo ang restaurant, unti-unti na ito nakikilala ng mga tao. Masaya siya sa mga nangyayari sa buhay nila ngayon. At kahit papano nawawala sa isip niya ang panganib sa kanilang buhay. Ma'am Jeya, may nagpapabigay po. Biglang sambit na isang guard. Bitbit niya ang isang kahon na nakabalot pa sa wrapper at may pulang ribbon. Ha? Kanina daw galing? Hindi po sinabi bigla na lang din po umalis. Ganun ba? Sige, salamat. Kinuha ni Jeya ang kahon. Tinitigan niya pa ito ng mabuti, sinusuri at pinapakiramdaman kung anong maaaring laman nito. May naririnig siyang kakaibang tunog parang orasan. Nanlaki ang mga mata ng babae na mapagtanto niya kung anong maaaring laman ng hawak niya. Pagkatapos dali-daling tumakbo palabas. Jeya, saan ka pupunta? Bomba! May bomba! Ha? Ano ba sinasabi mo? Nabalot ang takot si Camille pati na rin ang ibang tao sa restaurant. Sakto naman nakalabas na si Jeya at buong puwersa niyang tinapon ang hawak niyang kahon. Nasa ere pa lamang ito sumabog na at nagdulot ng malakas na pagtalsik ng babae. Nabasag din ang salamin ng restaurant na mas nakadagdag sa pagkakagulo ng mga tao sa loob. Jeya! Malakas sa sigaw ni Camille bago tumakbo palapit sa kanya. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Mabagal bago nakasagot si Jeya. Parang nabingis siya sa naging pagsabog. Maya-maya lang unti-unti nang dumaloy sa katawan niya ang sakit at kirot. Wala siyang ibang nagawa kundi mapangiwi at impit na mapadaing. Ma'am Jeya! Aligagang sambit ng gwardya. Oh my God! Si Ma'am Jeya! Nagkakagulo na sambit na ibang empleyado sa restaurant. Kailangan natin siyang madala sa ospital. Jeya, huwag kang pipikit. Stay with us, okay? Dadaling ka namin sa ospital. Tawagan niyo si Sir Nash. Ako na magdadala sa kanila sa ospital. Seryosong sambit ng gwardya. Hindi na sila nagsayang ng oras at agad binuhat si Jeya. Nang makasakay sa kotse, halos paharuruti na ng gwardya ang pagpapatakbo nito. Nanatili pa rin nanghina ang babae. Kahit ang pagmulat ng kanyang mata, hirap siya. Jeya, nandito ako, okay? Ano ba nangyari? Paano nagkaroon ng bomba? Napasapu na sa noo si Camille.
dahil sa labis sa pag-aalala. May nagpaabot lang kanina, Ma'am Camille. Hindi ko rin po kilala. Nagmamadali pong umalis kaya hindi na ako nagtanong. Hindi mo man lang tinignan ko anong laman. Hindi na po pasensya na po. Regalo daw po para kay Ma'am Jaya kaya hindi ko na binuksan. Tignan mo kung ano nangyari sa susunod. Okay lang, huwag mo na siyang sisihin. Nahihirapang sambit ni Jaya. Ayos lang naman ako. Ayos lang? Girl, tumilapon ka? Paano naging ayos yun? Huwag ka na mag-alala, okay? Hindi naman ako napuruhan. Sunod-sunod na pagbuntong hininga ang pinakawalan ni Camille. Ano na lang sasabihin ni Nash nito? Ang kinakatakot ko pa, ano na lang ang maaari niyang gawin dahil nangyari sa'yo to? Nandito na tayo, Ma'am. Biglang sabi ng gwardya. Dali-dali nila inakay si Jaya hanggang sa asikasuhin na ito ng mga nurse. Konting galos ang natamo ng babae. Sa binte, hita, braso at balikat. Bukod doon na nakitin ang likod niya, marahil dahil sa pagkakatilapon niya. Hindi pa rin mapakali si Camille. Habang pinapanood na gamutin ng kaibigan niya, halos ilang minuto rin ang lumipas bago dumating si Nash. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit mas nangibabaw ang galit na pilit nitong pinipigilan. What happened? Are you okay, hon? Sabi mo sa akin, may masakit ba sa'yo? Saan ka pa may sugat? Ano-ano ang test na ginawa sa'yo? Shh, relax. Nash, relax. Ayos lang ako. Di ka mukhang okay. Ano nangyari? Agad na baling ni Nash kay Camille. Ba't tumabot sa ganito? Di ko rin alam, Nash. Kahit sino sa amin walang may alam. Nagpunta lang kami ni Jaya sa restaurant para bumisita. Nakita ko lang siya may hawak na kahon pagkatapos nagmamadali siyang tumakbo palabas. At sinabing may bomba. After nun, malakas sa pagsabog na yung sumunod. Nakita ko na lang siyang tumilapon. Just stop talking. Huwag na kayo mag-alala, hindi naman malala ang tama ko. At hihintayin pa ba namin maging malala ang sapitin mo bago kami mag-alala? Nagtataray na singhal ni Camille. Babalik ako. Biglang paalam ni Nash. Saan ka pupunta? Tanong ni Jaya. Kailangan ko malaman kung sino may pakana nito. Pwede mahayaan mo na lang? Baka mas lalo lumaki yung gulo eh. Jaya, kung hahayaan ko lang to, mas lalo sila magkakaroon ng lakas ng loob na ulitin ng ganito. Huminga ng malalim si Nash. Hayaan mo na ako. Hindi ako matatahimik hanggat di ko nalalaman kung sino may pakana nito. You were hurt. Hindi ako makakapayag na nasasaktan o nagagalusan ka. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay mo, Jaya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag mas grabe pa ang nangyari sa'yo. Natahimik si Jaya. Hindi niya na nagawang magsalita. Napatitig na lang siya sa kanyang asawa. Nang maglakad dito paalis. Aminado naman siya na nakakaramdam siya ng takot dahil sa nangyari. Pero mas natatakot siya sa posibleng gawin ng kanyang asawa. Gabi na, nang makalabas sa ospital si Jaya. Sa sobrang dami ng natamo niyang galos at sugat, halos mabalot na ang binti at braso niya ng gasa. Hindi pa rin nawawala ang pananakit ng katawan niya. Ngunit hindi na rin naman yun gaya ng kanina. Magpahinga ka na, Han. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. May tatapos sila akong trabaho bago ako matulog, okay? Huwag ka mag-alala. Dito lang din naman ako sa kwarto. Hindi na ako pupunta rin sa mini-office ko. Anong ginawa mo? What do you mean? Kanina. Anong ginawa mo nung umalis ka sa ospital? Gusto mo ba talaga malaman? Napalunok si Jaya bago marahang tumango. Yes, please. Sabihin mo sa akin. Pinahanap ko sa mga tauhan ko yung nag-iwan ng regalo. Napakuyom ang kamao ni Nash habang pilit pinipigilan ang galit niya. Hindi ko dapat hinayaang mangyari sa'yo to. Wala akong kwentang asawa. Wala ka namang kasalanan. Hindi mo naman ginusto yung nangyari. At mas lalong hindi mo rin naman alam na may ganitong mangyayari. Pero dapat inalagaan kita. Nandun dapat ako sa tabi mo para protektahan ka. Just stop blaming yourself. Okay na ako. Hindi mo na kailangan mag-alala. Don't be such an OA, please. Natahimik si Nash. Sa kabila ng kanyang narinig mula sa asawa, hindi pa rin siya matahimik. Gusto pa rin niyang malaman kung sino may pakana nito. At gagawin niya ang lahat para mahanap ang nasa likod nito. Kamusta ang restaurant? Biglang tanong ni Jaya. Inayos na siya. Mga ilang araw tapos na rin yun.
Ang mga empleyado ko, may nasugatan ba sa kanila? Natigilan si Nash. Maya-maya na upo sa tabi ng kanyang asawa. Ikaw na yun napuruhan dahil sa nangyari, pero iniisip pa rin ng ibang tao. Hindi naman kasi pwedeng sarili ko lang ang isipin ko. May ibang tao rin sa restaurant kanina nung nangyari yung pagsabog. Kailangan ko makasigurado na walang ibang nadamay. You're so kind, hon. Hinalikan ni Nash ang noo ng babae. Huwag ka na mag-alala, okay? Wala ibang nasaktan. Matulog ka na, kailangan mo magpahinga matapos na nangyari. Just promise me one thing, hon. And what is that? Wala kang gagawin na kung ano. Hindi ka magpapadalos-dalos. I can't promise that to you, but I'll try. Alam kong alam mong hindi ako matatahimik, lalo pat ikaw ang punteriya nila. Masyado ako naging pabaya. Ang buo akala ko magkakaroon tayo ng tahimik at maayos na buhay. Sa pagkakataong to, hindi na mangyayari yan. Hindi ko nahahayaang malagay sa panganib ang buhay mo. Hindi nakapagsalita si Jeya. Bagkus napatitig lang siya sa kanyang asawa. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa paglipas ng mga minuto na pinagmamasdan niya si Nash. Para bang biglang bumalik sa isip niya ang katotohanan na mapanganib ang mundong pinasok niya nang piliin niya ang lalaking mahal niya. At ngayon, unti-unti nang nalalagay sa kapahamakan ng kanilang buhay. Huwag kang mag-alalahan. Hindi ako kikilos basta-basta. Magpahinga ka na, okay? I love you. I love you more, hon. Sa paglipas ng mga araw, naging maingat sina Jeya at Nash. Nang dahil sa nangyari, napagdesisyonan nilang magkaroon ng bodyguard sa tuwing aalis sila. Sa bawat lugar na pupuntahan nila, kailangan nilang maging alerto. Mahirap pero kailangan gawin. Kahit si Jeya walang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa utos ng kanyang asawa. Alam niya kasing para din yun sa kaligtasan niya. Jeya, kamusta ka? Sigurado ka bang papasok ka na dito sa restaurant? Nag-uusisang tanong ni Camille. Dapat doon ka na lang muna sa bahay mo para makapagpahinga ka. Habang di pa nakikilala yung nagtangka sa buhay mo, baka mamaya maulit na naman yun. Oo naman, kaya ko naman pumasok. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang tong restaurant no. Besides, hindi rin ako pwedeng magpadala sa takot dahil sa nangyari. Kung uunahin ko ang mga yan, walang mangyayari sa buhay ko. Magkukulong na lang ba ako sa bahay? Ayan ka na naman sa pagtatapang-tapangan mo eh. Hindi biro ang nangyari sa'yo na nakaraan no. Paano ko mas malala naman ang kasunod? Huwag kang mag-alala. May mga kasama naman akong bantay. Ay grabe, para kang bigating personalidad niya na. Gosh, ba't ngayon nilang naisip na ganyan? Dapat pala noon ka pa nagkaroon ng bodyguard. Nako, si Nash lang naman na may gusto niyan. Siyempre, natatakot din naman ako kaya pumayag na lang ako. Ayaw rin kasing pumayag ni Nash na umalis ako sa bahay nang walang kasamang bodyguard. Naupo si Camille sa katapat na upuan ng kanyang kaibigan. Wala pa rin bang balita? Di ba pinapahanap ni Nash ang may gawa ng pagsabog na nakaraan? Di ko pa rin alam eh. Di ko pa natatanong si Nash. Baka naman kumilos na yan ah. Nako, alam nating pareho kung anong kayang gawin ng asawa mo. Hindi siya tinaguri ang mafia boss nang wala lang. Sunod-sunod na naging pagbuntong hininga ni Jeya. Late na kasi siya umuwi eh. Kapag umaga naman, maaga siyang umaalis. Hindi talaga kami nagpapang-abot sa bahay. Sino ba naman kasi ang may lakas na loob na gawin sa'yo yun? Hindi ba nila alam na mafia boss ang asawa mo? Baka nga kaya nila ginagawa yun kasi alam nilang asawa ko si Nash. Ano ibig mo sabihin? Na kaya may nagtatangka sa'yo? Dahil konektado ka kay Nash. Kutob ko lang naman yun pero hindi pa rin ako sigurado. Ikaw rin ang nagsabi, kilalang mafia boss si Nash. Marami ang takot sa kanya. Karamihan, hindi maiisip na banggain ang pamilya namin. Ang tayong naiisip ko lang na may lakas na loob na gawin yun, yung mga taong matagal nang kilala si Nash, yung mga taong matagal niya nakabangga. Napatangu-tangu si Camille. Ibig sabihin gumaganti sa asawa mo yung mga yon. At ikaw ang napili nilang gamitin para magawa yon. Parang gano'n na nga. Alam ba yan ang asawa mo? Kung mga nakabangga niya pala na may pakana na lahat, siguro naman makikilala niya pa kung sino-sino yung mga yon. Di ko rin alam eh, kung naisip niya na yon. Hindi pa rin talaga kami nakakapag-usap ulit. Grabe,
Hindi ko ata kakayanin kung ako yung malalagay sa ganyang sitwasyon. Ang gulo. Ang hirap kumilos. Hindi mo malaman kung sinong dapat pagkatiwalaan. Saad ni Camille. Nagpatuloy sa pag-uusap ang magkaibigan hanggang sa lumipas ang mga oras. Nang sumapit ang hapon, napagdesisyonan na rin nilang umuwi sa kani-kanilang bahay. Wala namang masyadong ginawa si Jeya pero kakaibang pagod ang naramdaman niya. Mabuti na lang. May kasama siyang bodyguard na siyang nagmaneho para sa kanya. Nagulat ang babae nang madatnan niya ang kanyang asawa sa bahay. Halos ilang linggo na rin na nakakalipas nang huli silang magkatagpo. Nakauwi ka na pala? Ang aga mo yata ngayon. Kailangan natin mag-usap, hon. Nabalot ng pag-aalala ang mukha ng babae nang makita niya kung gaano kaseryoso ang kanyang asawa. Come here, maupo ka sa tabi ko. Utos ni Nash na agad namang ginawa ng kanyang asawa. Tungkol sa nangyaring pagsabog. May balita na ba? May natuklasan ka na? The truth is yes. Nung isang araw pa. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Don't tell me kumikilos ka na naman ang hindi nagsasabi. It's not like that, hon. Hindi ko agad sinabi sa'yo dahil hindi pa kami sigurado nung una. Kanina lang namin nakumpirma ang lahat. Ano nalaman mo? Sabihin mo na sa akin. Ang may pakana ng pagsabog na yan, mga dati kong kasamahan at kalaban. Mga? Yes. Hindi lang isa o dalawa, 3 sila. Plano nilang magtulong-tulong para makaganti sa akin at mapabagsak ako. Look, hindi ko alam na mangyayari to. Hindi ko sinasadya. Ano bang sinasabi mo? Wala ka namang kasalanan na. Ba't ka humihingi ng tawad? Kaya nangyayari to dahil sa akin. Binabalikan nila ako para makaganti. At nadadamay ka dahil doon. Hindi ito ang buhay na gusto kong ibigay sa'yo, Jeya. I want you to be happy. And yet, ganito yung nangyayari. Bakas ang matinding panlulumo sa mukha ni Nash habang nakatitig sa kanyang asawa. Masyadong delikado ang mga taong yan. Hindi sila basta-basta at handa silang gawin ang lahat para umabot sa ganito. Ayaw kitang malagay ulit sa panganib. Bahagyang ngumiti si Jeya. Naalala mo, nung nagsisimula pa lang tayo sinabi ko sa'yo na handa ako para sa ganitong bagay. You're a mafia boss. Mapanganib ang mundo mo. Simula nung minahal kita, nilagay ko na rin sa panganib ang buhay ko. Kaya hindi mo kailangan humingi ng tawad. You don't deserve this kind of life, hon. Dapat masaya at tahimik na buhay ang meron ka. Malayong malayo sa buhay na binibigay ko sa iyo ngayon. I love you, okay? I love you so much. At handa ako malagay sa panganib para makasama ka. Kung ano man ang mundo mo, mundo ko na rin yun. At may tiwala ako sa'yo. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Sa kabila ng panganib, mas nanaig ang pagmamahala nila. Wala mang kasiguraduhan ang bawat bukas. Nakasisiguro naman silang hindi nila pababayaan ang bawat isa. Alam nila sa kanilang mga sarili na kahit na ano pa man ang mangyari, gagawin nila ang lahat para masiguradong ligtas ang isa't isa. Isa yon sa mga sinumpaan nila noong kasal nila. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kanilang pag-iingat. Ngayong alam na nila kung sino ang kanilang kalaban, mas madali na para sa kanila ang magmatsyag sa paligid. Ilang impormasyon na ibinahagi ni Nash sa kanyang asawa para kahit papaano may alam ito sa mga taong kalaban nila. Sir, may update po tungkol sa pagmamanman sa mga kalaban natin. Naguulat na sambit ng isang tauhan ni Nash. Kumikilos na ba sila ulit? Hindi pa po. Pero nakaplano ng mga araw na sasalakay sila. Ayon po sa ating informante, sunod-sunod ang mga araw na yon. At ang target nila ay restaurant ni Ma'am Jeya. Napakuyom ang kamaon ng lalaki. Hindi talaga nila titigilan ng asawa ko. Madudumi talaga sila maglaro. Ano po ang gagawin natin, sir? Ilang araw na pong umaaligid si Danilo sa restaurant. Si Ruel naman po sinusundan ng asawa niyo. Si Mariano, anong ginagawa niya? Nasa hideout lang po nila. Siya po ata nagpaplano ng lahat. I see. Kailangan na nating kumilos sa lalo madaling panahon. Hindi na pwede magkagulo sa restaurant ang asawa ko. Hindi ko nahihintayin pang may mangyari ulit na masama sa kanya. Tumayo si Nash. Salamat, Darren.
Sabihan mo si Miggy at Victor. Isasama ko sila. Sigurado po kayo, sir? Hindi po ba kayo magsasama na madami? Kung lagi namang wala si Rowell at Danilo, hindi na kailangan madami ang kasama ko. Si Mariano lang naman na nasa hideout. Hindi ako mahihirapang kalabanin siya. Sige po, sir. That is noted. Habang lumilipas sa mga araw na hindi natutuldukan ng kung anumang gulo sa pagitan ni Nash at ng kalaban niya, hindi siya mapalagay. Para bang anumang araw ay maaaring may mangyaring masama sa asawa niya. At hindi niya hihintayin pa yon. Walang ibang nasa isip ng lalaki kundi matapos na ang gulo para matahimik na sila mag-asawa. Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Seryosong tanong ni Miggy na makasakay sila sa kotse. Yes, gusto ko na matapos lahat ng to. Gusto ko ng tahimik na buhay. Gusto kong bigyan ng maayos at masayang buhay ang asawa ko. Hindi mangyayari yon kung nandyan pa sila Mariano para guluhin kami. Dapat talaga tinulunan natin ang mga yun noon eh. Nagkaroon pa talaga siya ng lakas ng loob para maghiganti. Anak ng teteng. Takot na takot yun dati ah. Nagmamakaawa pa nga sa atin. We never do that kind of thing. Pangangatwiran ni Miggy. Hayaan na nating batas na magpataw ng kaparusahan sa kanila. Narito lang tayo para mapabilis ang paghuli sa kanila. Yun lang ang gawain natin. Let's go. Tapusin na natin to. Pinaandar na ni Nash ang kotse. We need to finish this as fast as we can. Understood? Sabay namang tumango ang dalawa. Halos paharuruti na ni Nash ang pagmamaneho niya ng kotse. Mabuti na lang at walang traffic sa daan. Sa kabila ng pagmamadali, sinigurado niya pa rin ang tamang bilis ng takbo ng sasakyan. Halos kalahating oras din ang tinagal ng kanilang biyahe bago nila narating ang hideout ni Mariano. Naging maingat sila sa paglalakad papasok dito. Masusing nagmamasid sa paligid. Huwag na tayo maghiwa-hiwalay. Si Mariano lang naman nandito. Kung may kasama siya, ilang tauhan niya lang. Kaya na natin ang mga yon. Saad ni Nash. Welcome, Nash. Pumalakpak ang isang lalaki na makapasok ang magkakaibigan sa hideout. Tagal mo namang nakarating. Hindi naman to ganun kalayo sa syudad ah. Hindi na itago ni Nash ang kanyang pagkagulat. Alam mong parating kami? Siyempre naman. No, akala mo sa akin inutil? Nagkatinginan ang tatlong magkakaibigan. Maya-maya lang nagsilabasan ng mga tauhan ni Mariano. Kasama na rin si Rowell at Danilo. It's a trap. Pabulong na sambit ni Miggy. Tama ka. Mabuti naman at gumagana pa ang utak mo. Singhal ni Danilo. Akala namin. May isip niyo simula pa lang. Hindi namin inasahang kakagat kayo sa plano namin. Hanggang ngayon, padalos-dalos ang kilos mo, Nash. Nakangising sambit ni Rowell. Kailan ka pa natuto magtiwala sa mga impormante? Tignan mo tuloy na pala mo. Sinugod mo ang lugar kung saan ka ibabaon sa hukay. Tamang-tama. Nandito na rin pala kayong tatlo. Mas magiging madali para sa amin na talunin kayo. Seryosong saad ni Nash na hindi nawala ang kumpiyansa. Puno ka pa rin ng kayabangan. Nagsimulang maglakad si Mariano, palapit sa pwesto ng tatlong magkakaibigan. Sa tingin niyo ba, mananalo kayo sa amin? Sa dami ng mga tauhan namin dito, bugbog sarado na kayo, bago pa kayo makakalahati sa mga nandito. Nagtawa na ng mga tauhan ni Mariano. Napakuyom ang kamao ni Nash dahil alam niyang tama ang sinabi ng lalaki. Kahit gaano pa sila kagaling sa pakikipaglaban, mahihirapan silang manalo sa sitwasyong ito, lalo pa tatlong grupo ang nagsama-sama para lang makaharap sila. Ganun ba kayo katakot kay Nash? Kailangan niyo pa magtulong-tulong? Naaasar na tanong ni Victor. Baka naman magbakaawa kayo ulit. At sa pagkakataong to wala na kaming awang nararamdaman sa inyo. Matatalino lang kami, bata. Iisa lang ang hangarin at yun ay makaganti sa lalaking yan. Ba't pa namin pahihirapan ang sarili namin? Kung pwede namang magtulungan kami. Isa pa, hindi na kami katulad nun. Sa tagal ng taon na lumipas, natuto na kami. At mas lalo pa kaming gumaling at naging malakas, kaya huwag nyo kaming minamaliit. Ibig sabihin lang nun, mahihina pa rin kayo. Kung talaga lumakas na, kayong lahat, hindi na kayo dapat nagtulong-tulong. Ang dami nyo pang sinasabi. Maglaban na tayo. Sigaw ng lalaking si Mariano. Naging hudyat yun para sumugod ang mga tauhan nila.
Naging alerto ang magkakaibigan at unang pinuntirya ang mga malapit sa kanila. 5 kalaban agad ang pumalibot kay Nash. Sa nakakamanghang dahilan, walang kahirap-hirap para sa kanyang patumbahin ang mga ito. Kahit sina Miggy at Victor, madali lang dig natatalo ang mga sumusugod sa kanila. Sige, pagurin niyo mga sarili niyo. Marami-rami pa yung makakaharap niyo. Malakas na sigaw ni Mariano. Pagkatapos sa katumawa. Dito na magtatapos ang lahat, Nash. Sandali, hindi natin makukuha ang pera niya kung tatapusin natin siya. Biglang saad ni Ruel. Tama siya. Kailangan muna natin makuha ang pera niya bago natin siya tuluyan. E paano natin magagawa yun? Kunot noong tanong ni Mariano. Ang asawa niya. Sigurado akong gagawin ng lahat para mailigtas ang lalaking yan. At nagtawanan ng 3 lalaki. Hindi pa man nila naisasagawa ang kanilang plano, may kakaibang tuwana sa kanilang puso. Huwag niyong idamay ang asawa ko dito. Nang gagalaiting sigaw ni Nash. Ako ang kailangan niyo, di ba? Ako lang ang harapin niyo. Ibibigay mo ba sa amin ang pera mo? At ba't ko naman gagawin yun? Hindi pa ako nahihibang. Yun ang punto namin. Wala kaming mapapala sa'yo kahit anong gawin namin. Pero sa asawa mo meron. Ibibigay niya kung anumang hingin namin kapalit ng kaligtasan mo. Natigilan si Nash, maya-maya lang bigla siyang napangisi. Sigurado ba kayo? Malalaman natin. Oras na matalo ka namin dito, isusunod namin ang asawa mo. Singhal ni Ruel. Subukan niyo na saktan ang asawa ko. Malilintikan kayo sa akin. Saksakan ka pa rin ng yabang kahit alam mong dihado ka na sa labas. Nagpatuloy sa pagsugod ang mga tauhan ni Mariano. Marami nang napatumba ang 3 magkakaibigan. Ngunit parang hindi man lang nababawasan ng mga kalaban. Sa 1 oras sa paikipaglaban, tuluyan nang naubusan ng lakas ang magkakaibigan. Isa-isa na silang bumagsak dahil sa panghihina at pagod. Pinilit pa ni Nash ang kanyang sarili na lumaban. Ngunit dahil madami pa rin ang kalaban, wala na siyang nagawa. Nasaan na ang angas mo? Nasaan na? Sinabi ko na sa'yo, hindi ka naman nanalo sa amin ngayon. Masyado mo kasi kaming minamaliit napahiya ka tuloy. Maganda ka na, malapit na namin makuha ang pera mo. At ang asawa mo mismo, ang magdadala nun dito. Huwag niyo siyang sasaktan. Binabalaan ko kayo, huwag niyong sasaktan ang asawa ko. Muli namang nagtawanan ng 3 lalaki. Muling kumilos ang kanilang mga tauhan para gapusan ang mga magkakaibigan. Nang masiguradong hindi na makakatakas sa mga ito, doon na nagsimulang magpulong sina Mariano, Danilo at Ruel para sa susunod nilang plano. Sa kabilang banda, kanina pa hinihintay ni Jeya ang pagdating ng asawa. Gabing-gabi na pero wala pa rin ang mga ito. Kasama kasi nito ang mga kaibigan sa pagkakaalam niya, kaya ngayon hindi siya mapalagay. Hello Darrell, si Jeya to. Bakit po Ma'am Jeya? Ano kasi? Si Nash, nasa kumpanya pa ba? Hindi pa kasi siya umuwi Po, kanina pa po sila umalis Umalis? Saan nagpunta? Hindi naman lang nagsabi sa akin. Wala siya nabanggit na may pupuntahan siya. Ang alam ko po, pupuntahan nila yung hideout nung nagtangkasa yung buhay nyo. Nalaman po kasi namin ang plano nilang pagsugod sa restaurant nyo. Kumilos na po agad sila Sir Nash para maunahan ang kalaban. Nanlaki ang mga mata ni Jeya. Talagang kumilos na siya? Wala ka bang update na kung ano nangyari sa kanila ngayon? Wala po ma'am Simula po na umalis sila kanina, hindi pa po sila tumatawag o nag-text man lang. Baka may masama na nangyari sa kanila. Hindi naman po ganun kadali matalo sila Sir Nash. Magtiwala po kayo sa kanila. Ilan ba silang pumunta? 3 po. Kasama niya sila Sir Miggy at Sir Victor. Talagang 3 lang? Tapos, hideout ang pupuntahan nila? Napailing na lang si Jeya. O sige, salamat. Balitaan mo ako kapag tumawag sila, okay? Sige po, ma'am. Nang maibaba ni Jeya ang tawag, doon siya nagpakawala ng sunod-sunod na buntong hininga. Alam niya kung anong kayang gawin ng kanyang asawa. Ngunit hindi ka mapigilan na makaramdam ng takot at kaba. Kahit gaano kagaling pa ang mga tao nito. Madedehado ang mga ito dahil marami ang kalaban. Yun ang kinakatakot ni Jeya. Dahil sigurado siyang hindi aatras ng asawa niya kahit marami pang kalaban nito. Halos hindi siya nakatulog kakahintay kay Nash. Umaga na ngunit hindi pa rin umuwi ang lalaki. Kaya mas talo siyang
binalot ng pag-aalala. Lalabas na sana siya sa bahay nang bigla may tumawag sa kanya. Unknown number. At kahit nagdadalawang isip, humugot siya ng lakas ng loob para sagutin yon. Jeya, sigurado ako hindi ka na mapakali ngayon, tama ba? Hinihintay mo ba ang asawa mo? Baka naman hinahanap mo na. Sino ka? Anong kailangan mo? Nasa amin ang asawa mo. At di ako magdadalawang isip na tapusin ang isang to kung di mo ibibigay ang gusto ko. Pag-isipan mo mabuti ang desisyon mo, Jeya. Buhay ng asawa mo nakasalalay dito. Huwag mong sasaktan ng asawa ko. Ano bang kailangan mo? Lahat ng kayamanan niya. Ibigay mo sa amin ang lahat. Dalhin mo mismo sa amin. Sige. Kung yan ang gusto mo, huwag niyo lang siyang sasaktan. Good. Good. Sinabi ko na nga ba madali kang kausap eh. Tumawa pa ang lalaki sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala ko, susunod ka sa mga utos ko, hindi mo sasaktan ang asawa mo. Napahawak sa dibdib si Jeya nang mamatay ang tawag. Nanlambot ang kanyang tuhod at agad siyang napaluhod sa sahig. Sa kabila ng pag-aalala niya, unti-unting namumuo ang galit sa kanyang dibdib. Ni minsan, hindi pumasok sa isip niya, nakakailanganin niyang gawin to. Pero wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang mailigtas ang kanyang asawa. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa lalaking tumawag kanina. Laman nito ang address kung saan siya dapat pupunta. Seryoso ang mukha ng babae. Nang lumabas siya sa kanilang bahay, isang bag ang bitbit niya. Ngunit iba ang laman ng mga ito. Walang ibang nasa isip kundi makarating sa lugar kung nasa ng kanyang asawa at mailigtas to. Habang nasa biyahe, hindi niya mapigilan ang sariling kabahan. You have to do this, Jeya. Para kay Nash. Para sa asawa mo. Ani niya sa sarili pagkatapos ihinto ang kotse. Kailangan mo maging matatag at matapang. Para mailigtas ang asawa mo, pinag-aralan mo na ito noon. Kaya dapat kaya mo na itong gawin ngayon. Halatang abandonado na ang lugar na pinuntahan niya. Malayo-layo ito sa syudad. Kaya naman sigurado siyang malaya niyang magagawa ang kahit na ano rito. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga bago niya kinuha ang dala niyang bag at bumaba sa kotse. Isa-isa niyang nilabas mga gamit na dala niya. Baril, kutsilyo at mga bomba. Bago pala maikasal ang babae kay Nash, nag-aral na siya kung paano gamitin ang mga ito. Bilang paghahanda sa kung anumang panganib ang pwedeng mangyari. Hindi niya lubos sa kalain na magagamit niya ito ngayon. Naging maingat ang pagkilos si Jeya. Papasok sa loob. Dadating ba ang babaeng yan? Paano hindi siya sumunod sa utos mo? Inis na tanong ni Ruel. Dapat siguro, kinuha na lang natin dun sa mismong bahay nila. Mukhang wala naman tayo aasahan sa asawa ni Nash eh. Ano ka ba? Hindi niya hayaan masaktan na asawa niya. Sigurado akong darating yon. Saad naman ni Danilo. Maghintay lang kayo. Mahal na mahal nun si Nash. Hindi yung matatahimik kayong alam niya hawak natin ang asawa niya. Konting paghihintay na lang makukuha natin lahat ng meron. Ang tarantadong Nash na yan. Isama na rin natin ang asawa niya. Hindi tayo magsisisi doon. Saad ni Ruel. Inihanda ni Jeya ang sarili. Nilibot ang paningin sa paligid. Sinusuring mabuti ang bawat sulok ng lugar na kinaroroonan nila. Maraming mga tauhan ng tatlong lalaki na nandun. Batid niya na walang armas sa mga ito kaya nakakalamang siya kahit papano. Mariin siyang pumikit. Maya-maya lang huminga siya ng malalim. Pagkatapos kinuha ang isang dala niyang bomba. At walang pag-aalinlangan niyang tinapon niyang papunta sa pwesto na nagkukumpulang kalaban. Gumawa ng ingay ang paggulong ng bomba sa sahig. Dahilan para maagaw nun ang atensyon ng ilang mga kalaban. Sumigaw ang mga ito. Bago pa sila makatakbo, nasabugan na sila ng bomba. Halos tumilapon ang ilan sa mga lalaki na agad nagtamo ng pinsala sa katawan. Hindi nagsayang ng oras si Jeya at sunod-sunod pa ang pagtapon ng bomba sa iba't ibang direksyon. Malalakas ang pagsabog na bumalot sa gusali. Halos mabalot din ang makapal na usok ang lugar. Anak ng teteng, hanapin niyo kung sino gumagawa nito. Galit na sigaw ni Mariano. Mga inutil. Inuubos na kayo ng palihim, di ba kayo kumikilos? Palihim na umakyat sa mataas na estante si Jeya. Ilang piraso ng bomba ang meron siya. Tinapon niya rin agad ang mga yon. Mahigpit na naging paghawak niya sa baril. Inasinta ang mga kalaban na nagkakagulo sa baba.
Natukoy ng mga kalaban ang kinaroroonan niya, ngunit wala siyang pakialam doon. Walang ibang armas sa mga ito kaya naman mahihirapan sila makalapit kay Jeya. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Ruel. Gusto mo bang mamatay? Ang utos ko dalhin sa amin ang pera ng asawa mo. Bakit? Akala niyo ba basta ko nalang ibibigay ang gusto niyo? Sa tingin niyo ba nababaliw na ako para gawin yon, ha? Isa kang hangal. Pagsisisihan mo ang ginawa mong to. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito pati na rin ang asawa mo. Ipagsasama namin kayo sa isang hukay. Ngumisi lang si Jeya. Kayo ang magsisisi. Ipaparanas ko sa inyo ang impyerno dahil sa ginawa niyong panggugulo sa buhay namin. Nagsimula na naman sa pagbaril ang babae. Sa pagkakataong ito mas mabilis. Mabuti na lang at madami siyang dalang bala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nauubusan. Ilabas niyo ang asawa ko. Kung gusto niyo pang mabuhay, ilabas niyo ang asawa ko at hayaan niyo kami umalis at manahimik na lang. Ano ka, baliw? Matapos namin magpakahirap para dito, sasayangin na namin? Wala nang atrasan to. Laban akong laban. Kaya huwag kang magsalita dyan. Hinding-hindi mo makikita ang asawa mo. Di ka marunong sumunod sa utos, ha? Nagbabantang sabit ni Mariano. Madali naman akong kausap. Sadyang ikaw lang to hindi makaintindi. Nakagat ni Jeya ang ibabang labi. Sa kabila noon, hindi siya nakaramdam ng kaba nang makita niya si Nash na nagtatago sa bandang likod na bahagi ng pwesto ng 3 lalaking nasa ibaba. Puno na ng pasa at galos ang muka at katawan ng 3 magkakaibigan. Nanghihina pa rin sila ngunit alam nilang kailangan nilang kumilos para makatakas. Napailing na lang si Jeya nang maubos ang bala niya. Ano ba yan? Wala ka ng bala. Ano na lang ang magiging laban mo sa amin? Natatawang asik ni Mariano. Sana, dinamihan mo pa yung dinala mong bala para naubos mo man lang kahit mga tauhan namin. Sa tingin mo ba, aasa ako sa baril? You don't know me well. Ngumisi si Jeya pagkatapos walang pag-aalinlangang tumalon mula sa pwesto niya pababa. Kaya ko kayong labanan kahit di ako gumagamit ng anumang armas. Bagay nga kayo mag-asawa. Pareho kayo mayabang. Sigurin nyo na yung babaeng yan. Siguraduhin yung hindi na makakalaban yan, ha? May balak pa kami sa kanya mamaya. No, Jeya. Tanging naisigaw ni Nash habang pinapanood niya ang pagsugod ng mga kalaban sa kanyang asawa. Oh, nagkaroon na pala kayo ng malay. Mabuti naman at nagising ka na, Nash. Pagmasdan mo mabuti ang hangal mong asawa. Tumawa ng malakas si Mariano. Tignan natin kung kaya mo makitang nahihirapan, nasasaktan at nasusugatan ng pinakamamahal mo. Mabilis ang pagkilos ng babae. Walang kahirap-hirap para sa kanya ang iwasan ng bawat pag-atake ng mga kalabang sumusugod sa kanya. Agad din naman siyang gumaganti ng suntok, sipa at kung ano-ano pa sa mga ito. Habang tumatagal, mas lalong nababawasan ang kalaban ni Jeya na siyang ikinagulat naman ni Mariano. Anak no, babae na lang yan, natatalo pa kayo? Inistasinghal ni Ruel. Bakit hindi ka lumapit dito para malaman natin kung mananalo ka ba o katulad ka lang din ito mga tauhan mo? Mayabang na tanong ni Jeya. Nasa 20 na lang ang mga tauhan ni Mariano. Kahit hinihingal, nagpatuloy sa pakikipaglaban si Jeya habang unti-unting lumalapit sa pwesto na kinaroroonan ng kanyang asawa. Pulido ang kilos ni Jeya. Ang bawat pag-atake niya hindi nasasayang. Para bang sanay na sanay siyang makipaglaban. Kahit 2 taon na nakakalipas nung nag-aral siya nito. Tumalon sa ere si Jeya nang makita ang pagsugod ni Ruel sa kanya. Sinipa niya sa mukha ang lalaki, dahilan para tumilapon to. Kasunod nun ay ang pagsugod ng iba pang natitira nilang tauhan. Walang humpay, na pagyuko at pag-iwas ang ginawa ng babae. At nang makahanap ng tamang pagkakataon, saka siya umatake. 3 kalaban agad ang napatumba niya. Hanip? Hanip ko talaga, Nash. Akalain mong ganitong klase ang babaeng napangasawa mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Mariano. Nag-aral ako Ayos ba? Hindi pa rin sapat yan. Sa dami na nakalaban mo, sigurado akong pagod ka na rin at nangihina. Nasa 12 pa tong tauhan namin. Idagdag mo pa kaming 3. Sa tingin mo, mananalo ka pa? Try me. Ngumisi si Jeya.
Sino naman nagsabi sa inyo iisa lang ako? At sa isang iglap, nasa tabi na ng babae si Nash, Miggy at Victor. Tuluyan na sila nakatakas mula sa pagkakagapos. Nakabawi na rin sila ng lakas at handa na sila ulit makipaglaban. Kami nang bahala dito. Kaya na namin to. And thank you for saving us. Saad ni Nash sa asawa. No, I will help. Kaya ko pang lumaban. At gusto kong lumaban kasama kayo. Napatitig si Nash sa kanyang asawa. Are you sure hindi ka pa napapagod? Kaya ko pa. Madami na ako napatumba. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala sa akin. Mga hunghang. May oras pa talaga kayo magkwentuhan at magkamustahan? Tapusin na natin to. Galit na sigaw ni Mariano. Hinarap ni Miggy at Victor ang ilang mga kalaban na sumugod sa kanila. Si Jeya naman tinuon ang atensyon sa pagsugod kay Danilo habang si Nash hinarap si Mariano. Sa pagkakataong ito, mas marahas ang gulo sa pagsasagupaan nila. Hindi nagtagal, naubos ang tauhan ng 3 lalaki. Paano ba yan? 3 na lang kayo. Kaya pa ba? Nakangising tanong ni Victor. Hindi kami magpapatalo. Singhal ni Ruel. Maya-maya lang sunod-sunod ng nagdatingan ng mga tauhan ni Nash. Nagulat pa si Mariano dahil sa dami ng dumating. May mga kasama pang pulis ang mga ito. Kahit papano, nakahinga na ng maluwag si Jeya. Hindi pa man natatapos ang labanan. Alam niya na kung ano magiging resulta nito. Sumuko na kayo. Hindi na rin kayo mananalo kahit ano pang gawin nyo. Hindi ako makakapayag. Hindi ko sasayangin ang pinaghirapan namin para makarating dito. Maghihiganti kami at gagawin namin ang lahat para magtagumpay. Naglabas ang lalaki ng isang bomba. Tumingin siya sa dalawa niya pang kasama bago nagtanguan. Hinagis ni Mariano ang hawak niyang bomba sa kung saan. Isang malakas na pagsabog ang dinulot nun. Ngunit lahing gulat ni Jeya, Nash at ang mga kasamahan nila nang masundan pa ito. Hindi lang 1, 2 o 3. Bawat sulok ng gusali, patuloy na sumasabog. Umalis na tayo dito. Sabi ni Nash. Hindi kayo makakalabas ng buhay dito. Sama-sama tayong mamamatay. Nababaliw na sigaw ni Mariano. Hinawakan ni Nash ang kamay ng asawa. Nagmamadali silang tumakbo palabas ng gusali. Habang unti-unting lumalapit sa kanila ang pagsabog. Nang makalabas, nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Nagkatinginan pa silang dalawa bago nilingon yon. May bomba rin dito sa labas. Biglang sigaw ng isang pulis. Bilis, magsitakbo na kayo. What the hell? Hindi makapaniwalang bulalas ni Miggy. Sa ikalawang pagkakataon, tumakbo silang muli. Parang buong lugar na kanilang kinaroroonan, mayroong nakatanim na bomba at walang tigil ang pagsabog nito. Nang makalabas sa magubat na lugar, kung saan naroon ang abandonadong gusali, saka pa lamang sila tumigil. Tapos na ba? Hindi mapakaling tanong ni Victor. Pagod na ako, grabe. Isang malakas na pagsabog ang halos sumakop sa buong kagubatan na kinaroroonan ng abandonadong gusali. Sa lakas noon, ay tumilapon sina Jeya at Nash, pati na rin ang kasama nila. Ilang metro din ang layo ng pagtilapon nila at nagpagulong-gulong pa sila sa mabatong lupa. Halos mapadaing ang lahat dahil sa sugat at galos na kanilang natamo. Kahit na nahihirapang bumangon, pinilit ni Nash ang sarili na makatayo para lamang malapitan ng asawa. Lumuhod ang lalaki para alalayan si Jeya. You're bleeding. Kailangan natin makapunta na ospital. My wife is bleeding. Nash, dito. Saan ni Victor? Sa tabi nito isang kotse na mukhang maayos pa, kahit basag-basag na ang salamin. Get in, ako na magdadrive. Hindi na sila nagsaya ng oras. Nang makasakay sila, nagmamadali namang nagmaneho si Victor. Mas lalo nakaramdam ng takot si Nash nang tuluyang mawala ng malay si Jeya. Sinuri niyang maigi ang buong katawan nito. Ngunit hindi niya matukoy kung saan galing ang pagdurugo. Balot na balot kasi ito ng sugat at galos sa katawan. Ilang minuto rin ang tinagal ng kanilang biyahe bago sila nakarating sa pinakamalapit na ospital. Patakbo silang pumasok at agad naman sila inasikaso ng mga nurse doon. Hindi na napigilan ni Nash ang pagpatak ng kanyang luha habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa.
Hindi ito ang pangarap niya para sa kanilang dalawa. Hindi ganito kagulo, kadelikado. Matinding pagsisisi ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Ngunit alam niyang hindi niya na mababago pa ang mga nangyari. Ang tanging hiling niya na lang ay ang paggaling ni Jeya. Halos 2 araw bago nagkaroon ng malay si Jeya. Nanghihina ang buong katawan nito, matinding kirot ang bumabalot sa kanya. Hindi umalis si Nash sa tabi ng asawa. Buong araw niya itong binabantayan, kahit hindi na siya natutulog. Kumusta ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Tell me. Ayos na ako. Huwag ka na mag-alala. I'm sorry. I'm really sorry. Kasalanan ko lahat ng ito. Hindi na ito mangyayari kundi dahil sa akin. I'm really sorry, Jeya. Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Tapos na. Tapos na ang lahat. Hindi na natin kailangan mangamba. Akala ko mawawala ka na sa akin. Di ko mapapatawad ng sarili ko kapag nangyari yon. Hindi mangyayari yon. Nakita mo naman siguro na nakapaglaban ako. Napangiti si Nash sa kabila ng pagiging emosyonal. Ang galing mo. Paano mo nagawa yon? Nag-aral ako nun bago pa tayo magpakasal. Nag-aral ako kung paano lumaban. Alam ko kung anong mundo meron ka. Ang mundo na papasukin ko oras na magpakasal tayo, it will never be in peace. We will never be in peace. Kaya inihanda ko ang sarili ko. At dapat alam kong makipaglaban para kaya kong protektahan ang sarili ko sa anumang oras. Nash, ayoko maging pabigat sa'yo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko naman kasi alam na magagamit ko pala yung pinag-aralan ko noon. Ang bala ko lang talaga, matuto para maging handa ako. Thank you. You saved me. You saved us. My wife just saved me. Tumayo si Nash para halikan sa noo ang asawa. Bakit? Hindi ba pwedeng iligtas ng babae ang lalaki? Nasa kapahamakan ka at wala kang magawa. Kaya naman niligtas kita. Sigurado naman akong ganun din ang gagawin mo kung ako nasa ganung sitwasyon, di ba? Of course, you are my wife. I will save you. And don't worry, hindi na mangyayari yun ulit. Hindi na maulit ang ganitong bagay. Anong ibig mong sabihin? Iiwan ko na ang magulo at mapanganib na mundo. Nakaakibat ng pagiging mafia boss ko. Gusto ko na lang mamuhay ng tahimik at masaya kasama ka. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? And this time, tutuparin ko na yun. Are you sure? Alam ko hindi madali ang gagawin mo. I am sure. Matapos na nangyari sa'yo, ayoko na maulit pa yon. I want to spend my life with you in peace. And I love you so much. Gusto ko na magkaroon tayo ng pamilya. At para mangyari yon, kailangan muna natin magkaroon ng tahimik na buhay. Malayo sa panganib at gulo. Hindi na itago ni Jeya ang kasiyahan sa puso niya. Ilang araw pa siyang nanatili sa ospital para bumawi ng lakas at magpagaling. Nang payagan siya makauwi 1 linggo, kailangan niya pa magpahinga sa bahay. Yun ang utos ng doktor kay Nash. Oh my gosh, Jeya, ayos ka na ba? Gulat na bulalas ni Camille matapos niyang marinig ang kwento ng kaibigan. Kaya naman pala ilang araw ka ring hindi bumibisita. Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi ka rin sumasagot. Kahit si Nash hindi rin. Wala rin tao sa bahay niya na pumunta ako. Ilang araw ako nag-alala sa'yo. I'm sorry. Hindi rin kasi ako nakatawag dahil sa mga nangyari. Tapos na ba? As in wala na, sure na ba yan? Napanood ko sa balita yung lugar kung saan nangyari yung gulo. Grabe, kinilabutan ako sa nakita ko. Tumango si Jeya. Wala na. Kasama na sa pagsabog yung mga taong gustong makiganti kay Nash. Grabe naman yung nangyari sa buhay mo. Daig mo pa nasa isang pelikula. Nako, sinabi mo pa. Mabuti na lang. At iiwan na raw ni Nash kung ano man ang meron sa pagiging mafia niya. Talaga? Ba't naman daw? Gusto na raw niya magkaroon kami ng pamilya. Gusto na rin daw niya ng tahimik na buhay. Pamilya? Like magkakaroon na kayo na anak? You plan to do it? Oh my God, magkakaroon na ako ng inaanak? Oh my God, Shems, di na ako makapaghintay. Wala pa. OA ka naman eh. Pinaplano pa lang namin.
Mas nagmamadali ka pa ata kesa sa amin eh. Aba oo naman no. Yun na lang may bibigay mo sa akin bilang kaibigan mo. Ang magkaanak ako? Oo. Para may anak na rin ako kapag ganun. Makikianak na lang ako sa inyo. Ba't kasi ayaw mo pa mag-boyfriend? Wala nga nagkaka-interesahan na lalaki. Anong gagawin ko? Di pakita mo sa mundo yung ganda mo. For sure may lalaki magkakagusto sa'yo. Ilang taon na nakabandera tong ganda ko, no? Wala naman ako napapala. Nagtawanan na lang sila matapos magpatuloy sa pagkukwentuhan. Nang sumapit ang hapon, dumating si Nash sa restaurant. Nagulat pa nga si Jaya na makita ang asawa niya dahil hindi niya inaasahan ang pagsulpot nito. Anong ginagawa mo dito, Han? Hindi mo sinabing pupunta ka dito. Kunot noong tanong ni Jaya. Surprise to. Yayayain sana kita mag-date. Date? Wow. Kailan ba tayo huling nag-date? Ilang buwan na rin nakalipas kaya tara na. Napangiti si Jaya. Kitang-kita sa mukha niya ang kilig na pilit niyang pinipigilan at tinatago. Okay. Saglit lang magpapaalam lang ako. Tumango naman si Nash bilang tugon. Pagkatapos pinagmasdan niya ang kanyang asawa na magpaalam sa mga empleyado sa restaurant. Magkahawak kamay silang naglakad palabas hanggang sa makarating sila kung saan nakapark ang kotse ng lalaki. Ano naman ang nakain mo at naisipan mong magyaya ng date? Basta, surprise din to. Grabe, ang daming sorpresa. O halika na, excited na ako malaman at pakita yung surprise mo. Hindi nag-aksaya ng oras si Nash at pinaandar ang kotse at nagmaneho paalis. Tumahimik lang ang mag-asawa sa biyahe. Mas lalong nabalot ang pagtataka si Jaya nang huminto sila sa tapat ng isang maganda at malaking bahay. Anong ginagawa natin dito? May bibisitahin ba tayo? Nag-uusisa niyang tanong. Bumaba muna tayo. Teka, I have to ask you. Maganda ba? Itong bahay? Oo, ang ganda. Kuhang-kuha nito yung gusto ko sa isang bahay. That's great. May kinuha si Nash sa bulsa niya pagkatapos. Agad niyang inabot yun sa asawa. Susi? Ano naman gagawin ko dito? Maya-maya lang nalaki ang mga mata ni Jaya nang mapagtanto ang nangyayari. Oh my gosh, Han. Huwag mo sabihin. Yes, sa atin ang bahay na to. Seryoso ka ba? Bakit? Para saan? Maayos naman yung bahay na tinitirahan natin Gusto ko magsimula tayo ulit. Sa pagkakataong to, mas tahimik na at mas maayos. Hindi na tayo mangangamba dahil wala ng panganib na nakapalibot sa atin. Pwede na tayong bumuo ng pamilya natin dito. Matibay, masaya at nagmamahalang pamilya. Unti-unting nangilid ang luha ni Jaya hanggang sa hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga ito. Dali-dali niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa. I am so happy, hon. Hindi ko alam kung anong sasabihin, but thank you so much. Hinawakan ni Nash ang bewang ng asawa. Hindi na siya nagpapigil at hinalikan niya ang labi ni Jaya. Pareho silang nabalot ang matinding saya ng mga sandaling yon. Hanggang sa pasukin na nila ang bahay, nakaukit pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi. Ilang buwan na nakalipas matapos lumipat ang mag-asawa sa bago nilang bahay, nakatanggap sila ng isang magandang balita. Dali-dali pang tumakbo si Jaya, papunta sa kusina kung nasan ang kanyang asawa. Bitbit ang isang bagay na ikinagulat ng lalaki. Han! Oh my gosh! Hindi mapakaling sigaw ni Jaya. Bakit? Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Huwag ka mabibigla, okay? I have a surprise for you. Pinapakaba mo naman ako Ano ba yon? Ipinakita ni Jaya ang hawak niyang pregnancy test. Gulat naman si Nash na makita ang dalawang kulay pulang guhit doon. Buntis ka? Magkakaanak na tayo? Totoo ba? Yes, hon. I'm pregnant. Magkakaroon na tayo ng anak. Sobrang saya ko finally. Dumating na matagal nating hinihiling. Masaya din ako. Excited na rin ako magkaroon tayo ng baby. Me too. Thank you, hon. Ikaw ang kumukumpleto sa buhay ko. I love you so much. And I love you so much more. Nash. Ginawaran ni Nash ng matamis na halik si Jaya. Hindi may paliwanag na saya ang nararamdaman ng mag-asawa sa sandaling yon. Tuluyan ang makukumpleto ang kanilang pamilya. Makalipas lamang ang 9 na buwan, nagsilang na siya ng kambal na sanggol. Isa na
Isa na yata yon sa pinakamasayang araw para sa mag-asawa, lalo na nang mahawakan nila ang kanilang mga anak. Simula noon, mas lalo pa naging masigla at matibay ang pagsasama nila. Katulad ng kanilang pangako sa isa't isa. Bumuo sila ng pamilya na masaya, matibay at puno ng pagmamahal. Matapos ang pinagdaanan ni Jaya at Nash, sa huli, nagkaroon pa rin sila ng katahimikan. Ang pag-iibigan nila at ang mga pinagdaanan nilang dalawa ang magsisilbing patunay na bilog ang mundo. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Ikot-ikot lang. Hindi magtatagal kung ano man ang buhay na nakasanayan ng isang tao, magbabago rin to. At kung ikinasa ilalim ngayon, maraming problema at nahihirapan. Hindi maglalaon, mapupunta ka naman sa itaas, kung saan maginhawa ang buhay at masaya. Ngayon, masaya na silang dalawa, sina Jaya at Nash, kasama ang kanilang pamilya. Mananatili silang matatag, hindi lang ngayon at bukas, kundi magpakailanman. The end.